Baka makakita ka roon ng mas sigit pa sa akin. Huwag kang mag-alala. 2 taon lang ang kontrata ko para makatulong ako sa aking mga magulang. Kung ganun, patunayan mo sa akin na mahal mo ako. Ariel? Oo, Lina. oo, Ariel. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Lina, tignan mo yung mga dito rin na namamasyal. Parang ang saya nila, no? Oo, Ariel. Parang wala silang problema. Sa bagay, kung magnobyo, talagang masaya pagkasama nila ang kanilang mahal, di ba? Tama ka. Gaya ko, pagkasama kita. Talagang saya ko. Kung pwede lang, gusto kong magpakasal tayo agad eh. Iyon na nga, Ariel. Hindi pa pwede. May dapat pa akong pagtuunan ng aking panahon. May sinusuportahan ako ng mga magulang. Naiintindihan kita, Reyna. Pero, pwede rin na tulungin natin sila eh. Kahit tayo mag-asawa na. Ang gusto ko, ako ang dapat na magsuporta. Dahil magulang ko sila. At isa pa, ako ang kanilang inaasahan. At nakikiusap ang teko na huwag muna akong mag-asawa. Ha? Paano na tayo? Hindi pa ba matutupad ang gusto ko? Kailan naman natin gaganapin ang ating magpapakasal? Basta, maghintay ka, Ariel. Kung hindi mo kaya, hindi naman kita pipigilan na maghanap ng iba. Pasensya ka na, Biring. Kung hindi ko maibigay sa'yo ang mga kailangan mo. Huwag kang humingi ng pasensya, Isko. Wala tayong magagawa, kundi ang magtiis. Siyempre, mahirap ang buhay natin. Biring. Natapat tayo sa hirap ng buhay. Kailan kaya tayo makakatikim ng ginhawa? Matanda na tayo, pero hirap pa rin tayo hanggang ngayon sa buhay. Pwede ba? Huwag mong problemahin yan. Kung ito ang ating kapalaran, wala tayong magagawa. Kundi, tiisin natin ang ating kahirapan sa buhay. Pero ikaw ang nahihirapan ng gusto, Bireng. Dahil may sakit ka. Hindi naman kita madala sa ospital dahil wala tayong pera na pambayad. Hayaan po. Darating din ang ating swerte. Basta, manalangin lang tayo sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Sana nga may tumulong sa atin para guminhawa ang buhay natin at maipagamot ka namin sa iyong karamdaman. Huwag mo munang isipin yan. Habang wala tayong magagawa, tiis-tiis muna. Kung ano ang mayroon, yun ang pagtiisan natin, Isko. Inay, kumusta na ang iyong pakiramdam? Masyado pa bang masakit ang nararamdaman ninyo? Oo, anak. Pag wala akong iniinom na gamot, pero wala naman tayong magagawa. Pasensya na kayo, Inay. Maliit pa rin ang sahod ko bilang sales lady. Pero hayaan ninyo, pag may tumulong sa akin, ay pupunta ako sa abroad. Anak, mahirap ang trabaho sa abroad. Kaya nang nakikita ko sa TV, may mga namamatay. Pag ang napasukan mo ay kasambahay dun at malupit ang amo. Aba, hindi naman ako papayag, Inay. Nasaktan nila. May karapatan ako magreklamo kung sakaling natapat ako sa ganoon na kalagayan. Sa bagay, sabi nga nila,
Marami din ang amo doon na mabait at hindi abusado. Ay, teka nga pala, anak. Maalala ko, yung pinsan mong si Trina, diba nasa abroad pa yon hanggang ngayon? Oo nga po, inay. At hindi pa nagbabalik bayan. Buti at naisip ninyo siya, inay. Ang mabuti pa ay puntahan ko si Auntie Miding. Tanungin ko kung kailan magbabalik bayan ang pinsan ko. Tama, anak. Baka sakaling matulungan ka ng pinsan mong yun at guminhawa naman ang ating buhay na gaya ng anti-meeting mo. Sana, anak, tulungan ka. Oh, friend, wala ka bang pasok ngayon at nandito ka? Ano bang kailangan mo? Wala naman. Day off ko ngayon. Kaya ako pumunta rito para may makausap ako. Oh, bakit? Ano bang problema? Sabihin mo, baka makatulong naman ako sa'yo. Ko naman kasi, alam mo friend, naaawa na ako sa inay ko. Nagdurusa siya sa kanyang sakit at hindi namin siya maipagamot ni Itay. Ha? Di ba malaking gastos yun pag nasa ospital? Dahil kailangan yatang operahan ng nanay mo, hindi ba? Oo nga eh. Kaya ang gusto ko sana ay mag-a-abroad ako. Pero ang problema ay ang gagastusin ko eh. Naku, pasensya ka na, friend. Hindi kita matulungan dyan. Hayaan mo, pag may kilala ko na pwede mong hinga ng tulong para makapag-abroad ka, sasabihin ko sa'yo. Salamat Lori. May pinsan din ako na nasa abroad. Kaya lang, di ko pa nakausap eh. Dahil hindi pa siya nagbabalik bayan. Ganun ba? O di puntahan mo ang nanay niya. Baka alam niya kung kailan magbabakasyon ng pinsan mo. Yun na nga ang gagawin ko. Pagkatapos nating mag-usap, ay papasyal ako sa bahay ni na Auntie Miding ko. Hayang si Auntie Miding. Buti naman, nandito sila para makausap ko. At alamin ko sa kanila kung kailan magbabakasyon yung pinsan ko. Lalapitan ko na si Auntie Miding. Auntie Miding? Kumusta na po kayo? Mano po? Ay, ikaw pala, Rida. Ayos naman ako. Ang inay mo pala. Kumusta rin? Nandun sa bahay. Nakahiga pa rin. At di namin siya maipagamot. Kwan po sana, Auntie. Kailan po ba magbabalik bayan ang pinsan ko? Buti at nabanggit mo. Tumawag sa akin. Ang sabi niya, sa susunod na buwan. Kaya pumunta ka rito. Baka magkita kayo at baka usap mo siya. Oo nga po, Auntie. Baka matulungan niya ako na mag-abroad din para maipagamot namin si inay. Nahihirapan po siya sa dinaranas niyang sakit eh. Naku, kawawa naman siya. Hayaan mo. Pag tumawag ang pinsan mo sa akin, sasabihin ko ang problema mo para tulungan ka niya. Ay, salamat po, Auntie. Sana matulungan ako ng pinsan ko para makatikim din ng ginhawa ang mga magulang ko. Ay, huwag kang mag-alala. Sigurado na kaya kanyang tulungan para maipagamot mo na ang iday mo. Miling, nasaan ba yung anak mo? Akala ko ba wala siyang pasok ngayon? Wala nga siyang pasok. Kaya lang pumunta doon kay meeting para alamin kung kailan magbabakasyon yung anak niya. Ay bakit? Uutang ba siya ng pera sa pinsan niya? Gusto niyang makita. Magbalik bayan. Ibig sabihin, uutang siya. Gusto niyang makausap kasi ang pinsan niya para magpatulong na pumunta siya sa abroad. Ano? Mabuti kung matulungan siya ni Rina para may pagmalaki ako sa mga kumpare ko. Yung ibig mong sabihin, inipintasan nila ang kahirapan natin sa buhay kung may anak silang nasa abroad. Tama ka, Miling. Sana, makapunta rin ang abroad ng anak natin para hindi na nila ako lalaitin.
Yan nga ang gusto ni Rina para makatulong din sa atin na makatikim tayo ng ginhawa sa buhay. Dahil matanda na tayo, ay hirap pa rin ang nararanasan natin hanggang ngayon. Ay, siya lang ang pag-asa natin ngayon, Miling. Para madala kita sa ospital at gumaling ka na. Ariel, may sasabihin sana ko sa'yo. Sana, maintindihan mo ko. Dahil gusto kong maipagamot ang inay ko. Ano? Gusto mong lumayo? Para kumita ng malaking halaga? Oo, Ariel. Naaawa na ako kay inay eh. Pag sinusumbong ng sakit niya, ay halos hindi siya makahinga. Ay, sa bagay. Kung yan ang desisyon mo, saan ka ba pupunta? Sa Manila? Kung ganun, sabihin mo ang address na pupuntahan mo para susundan kita doon. Kon Ariel, hindi dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Ha? Pero, Rina, hindi ko kaya ang lumayo ka sa akin. Alam mo naman na mahal kita. Oo naman, alam ko. Pero kailangan kong mag-abroad para matulungan ko sila at maipagamot ko si inay para gumaling agad. Hindi na ba magbabago ang desisyon mong yan? Kaya mong tiisin na magkalayo tayo? Oo, Ariel. Hindi pwede na umatras ako dahil alam na ng magulang ko na mag-abroad ako. Kaya, pasensya ka na kung hindi kita mapagbigyan sa gusto mong dito na ako magtatrabaho. Ang inaalala ko, baka magbago ka sa akin at makakita ka ng higit sa akin. Hindi ko gagawin sa'yo yan, Ariel. Alam mo rin kung gaano kita kamahal. Masakit din sa akin ang lumayo. Pero kailangan kong gawin para sa kapakanan ng ating mga magulang. At isa pa, para rin sa ating kinabukasan. Ikaw ang bahala, Rina. Alam ko naman na masigit ang pagmamahal mo sa iyong mga magulang na pinagkautangan mo ng buhay. Oh, Rina, anong sabi ng anti-meeting mo? Kailan daw magbabalik bayan ng pinsan mo? Ang sabi ni Auntie Miting ay sa susunod na buwan na raw. At sasabi niya kay pinsan na tulungan niya ako para makapag-abroad. Sinabi ko rin na tulungan nila ako sa gastos at bayaran ko na lang pag nakapasok na ako ng trabaho doon sa abroad. Hindi mabuti kung tutulungan ka nila, anak. Para hindi tayo lait-laitin. Nawala kasi sa buhay. At lagi nila akong kinakantsawan na wala na tayong pag-asa, na umahon pa sa kahirapan. Opo, Itay. Hayaan ninyo ang mga taong yan. At pag ako ay nakapunta ng abroad, hindi na nila tayo maliit din pa. Sana na kay matuloy ka para maging maganda naman ang buhay natin. At sigurado ako na maraming maiinggit sa atin. Tama po kayo, Itay. Kaya pabayaan ninyo silang tawanan kayo. At sa bandang huli, magtatagumpay ako para makaahon tayo sa kahirapan. Ay, alam mo, anak, ikaw lang ang pag-asa namin ng nanay mo. Sana isipin mo ang kalagayan ng nanay mo na kailangan na maipagamot natin siya. Opo, Itay. Talagang mangyayari po yan. Hindi ko po kayo pababayaan. At gusto ko rin na matupad ang pangarap ko na magkaroon ng malaking bahay at kompleto sa kagamitan. Ay, tsaka pala, Rida. Sinabi ko na sa pinsan mo. At alam ko na, matutulungan ka niya. Ang sabi niya, ihanda mo raw ang mga papeles na kailangan mo para sa lalong madaling panahon ay makakabiyahe ka na. Naku, maraming salamat po, Auntie. Tatanawin kong malaking utang na loob pag ako ay nakapag-abroad. Ay, walang anuman dyan, Rida. Dapat lang na magtutulungan tayo na magkakamag-anak. Kung sino ang may kaya, yun, dapat lang na tulungan ko kayo. Buti na lang, Auntie. Hindi kayo nagbago ng ugali. Yung ibang kamag-anak natin na umasenso ay wala nang kilala dahil sila ay may kaya na. Ay, totoo yan, Rida.
Pero ang hindi nila alam, ang kanilang pag-asenso ay may hangganan. Dahil sila ay maramo sa kanilang kapwa, ay nako, ewan lang kung anong mangyayari sa kanila. Ha? Anong ibig niyong sabihin, Auntie? Ano bang nangyayari? Meron bang masama na mangyayari sa kanila? Sila ay babalik sa dating kalagayan dahil hindi nila iniingatan ang perang naipon, kundi ginastos nila sa walang pakinabang na bagay. Naging maluho kaya naubos ang pera. Ariel, masakit din ito sa akin. Pero kailangan kong mag-abroad para sa inay kong may sakit. Kailangan nila ang aking suporta. Sana hindi ka magbago. Hindi ko magagawa yan, Reyna. Ako ang nag-aalala. Baka makakita ka roon ng mas sigit pa sa akin. Huwag kang mag-alala. 2 taon lang ang kontrata ko para makatulong ako sa aking mga magulang. Kung ganun, patunayan po sa akin ang iyong tapat na pagmamahal. Ariel, huwag mong gawin ito sa akin. Para hindi ako magka-problema. Basta hintayin mo ako. Babalikan kita. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Mabuti na lang at hindi ka pumayag sa gusto ng Ariel na yun. May gusto pang sirain ang pangarap mo. Hindi naman siguro, Itay. Gusto lang niyang makasigurado na di ko na ibabaling sa iba ang pagmamahal ko. Yun naman ang rason kung bakit gusto niyang kunin ang pagkababae mo para makabalik ka kagad dito kung sakaling magbunga ang gagawin ninyo. Huwag na kayong mag-alala, Itay. Hindi naman ako pumayag sa gusto niya Dahil ang pangarap ko ay ikakasal ako na malinis pa ang aking sarili at dangal. Tama yan. Tama yan. Yan naman ang dapat. Hindi yung nauunang pagnanasa ng lalaki yun. Kung hindi siya tumigil, may talagang matitikman niya ang bagong hasakong itak. Ang Itay naman. Hindi bale. Wala naman siyang nagawa sa gusto niyang mangyari sa amin Kaya walang problema sa aking pag-alis, Itay. Abay, dapat lang. Mabutit naisip mo na hindi ka maisahan ng Ariel na yun. Baka lukuhin ka lang kapag nakuha na niya ang pagkababae mo. At sana anak mag-ingat ka kapag nandun ka na sa ibang bansa, ha? Opo, Itay. Kayo rin ni Inay. Ganon din, mag-ingat kayo. At alagaan ninyong mabuti si Inay. At pag may sapat na pera na ipapadala ko, ay ipapagamot ninyo agad si Inay. Ang swerte mo naman, friend. Tinulungan ka ng pinsan mo para makapagtrabaho abroad. Oo, friend. At ilang araw na lang ang pagsasama natin dito. At bukas ng madaling araw ay magbibiyahe na ako patungong Maynila. At hintayin ko na lang doon ang flight ko. Naku, friend. Sana hindi ka magbago sa akin, ha? Kung umasenso ka na sa buhay. At kung pwede, baka matulungan mo rin ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, friend? Ano yun? Gusto ko rin pumunta ng abroad Alam mo naman, karamihan ng mga dalaga dito sa lugar natin ay nagpunta na sa abroad para guminhawa ang buhay ng pamilya nila. Ganun pala. Gusto mo rin na mag-abroad? Pero ayos lang, hayaan mo. Basta natapos ko ang pagpapagamot ko kay Inay at nakaipon ako, talagang tutulungan kita dahil natulungan din nila ako sa pag-abroad ko. Sana, huwag mo akong kalimutan, ha, friend. At lagi kitang ipagdadasal na maging mabuti ang kalagayan mo pagpunta mo sa abroad. Salamat, friend. Sana magtagumpay ako para matupad ko ang pangarap ko sa buhay na maiahon ko sa kahirapan ang mga magulang ko at makapagpagawa ako ng malaking bahay at makabili ng mga lupa. Ha? Anong lupang sinasabi mo? Magpapatayo ka ng paupahang bahay, ganun ba? Hindi yon ang gusto ko, kundi pagpapatayuan ko ng sarili naming bahay. Alam mo naman, hindi sa amin ang kinatitirikan ng aming bahay. Ayun naman pala Sana, friend, kung umasenso ka na sa buhay, hindi mo ako makalimutan kung saan ka nanggaling. Maging matulungin ka sa kapwa na nangangailangan ng tulong. Oo, Lori. Gagawin ko yan.
para maibalik ko rin ang tulong na ginawa nila sa akin para maging magaan ang pagpasok ng swerte sa akin. Oh, Derek, may kailangan ka ba? Sabihin mo sa akin para maibigay ko sa'yo. Ang anak nating si Rina. Di pa ba siya umaalis? Gusto ko pa sana siyang kausapin eh. Hindi pa, Derek. At pumunta doon sa kaibigan niya para magpaalam at hindi na siya magtampo sa kanya. Sabihin mo pag uwi dito mamaya na mag-usap kaming dalawa para hindi niya makalimutan ang mga bilin ko sa kanya. Sige, Derek. Sasabihin ko kay Rina na gusto mo siyang makausap bago pumunta ng Manila. Kailan bang alis ni Rina? Alam mo na ba kung kailan ang kanyang flight? Hindi naman sinabi sa akin pero alam ko na kung papaalam siya sa akin kung aalis na siya. Basta, huwag mong kalimutan na sabihin na gusto ko siyang makausap bago siya umalis papuntang abroad, ha, Isko? Sige. Huwag ka nang makulit dyan at hindi ko kakalimutan ang bilin mo. Pag uwi ni Rina dito sa bahay. Salamat, Ariel. At dinalo mo ko ngayong gabi. Dahil bukas ng madaling araw, ay alis na ako papuntang Maynila. Ganun ba? Dinalaw kita rin, baka sakali na magbago pa ang isip mo at hindi na ituloy ang pag-abroad mo. Ano ka ba, Ariel? Hindi ko na pwedeng umatras. Dahil hindi ko naman pera ang ginastos ko, kundi pera ng pinsan ko. At dapat kong bayaran, kaya tutuloy ako. Sabagay, alam ko naman na hindi mo na pagbibigyan ang gusto ko. Pero pumunta pa rin ako dito para makita at makausap ka pa bago ka umalis. Sana mag-ingat ka, Ariel. Huwag kang malungkot. Kung ako ay nasa abroad na, isipin mo na ang pagtatrabaho ko doon ay para rin sa ating dalawa. Kailangan na paghandaan din natin ang ating kinabukasan, di ba? Sana nga, matupad mo ang pangako mong yan. At lagi akong naghihintay sa iyong pagbabalik, Reyna. Isipin mo na nandito ako na laging nagmamahal sa iyo at nakahandang maghintay sa iyo. Oh, huwag kang mag-alala, Ariel. Basta natapos ko ang pagpapagamot ni inay, ay saka na ako mag-iipon para sa atin. At padadalhan din kita para tulungan mo akong makapag-ipon dahil bibigyan kita ng perang pang-negosyo mo. Aba, si Ariel yata itong makakasalubong ko. Akala ko sumama sa Maynila para ihatid sa airport si Rina. Bakit kaya? Ano nangyari? At nandito siya. Di bali, kakausapin ko para malaman ko ang dahilan bakit hindi siya sumama kay Rina sa Maynila. Sabagay, mahirap din makita kung alis ang nobya dahil matagal bago sila uli makita. Yan, malapit na siya rito. Hi Ariel! Saan ka ba pupunta? Ikaw pala, Lori. Kwan, pupunta ko dyan sa tindahan ni Aling Oring. Ikaw, saan ka ba galing? Papunta pa lang ako sa bayan. Teka, hindi ka pala sumama kay Rina para ihatid sa airport? Naku, Lori, hindi na ako sumama dahil masama ang loob ko. Dahil hindi niya ako sinunod. Tsaka baka mapigilan ko pa sa kanyang plano. Sa bagay, mas mabuti na yung hindi mo makita na umalis para hindi ka masyado masaktan. Teka, baka pwede ba akong samahan na pumunta sa bayan dahil marami akong bibilhin eh. Ha? Bakit? Ano bang mga bibilhin mo? Sige, samahan na lang kita. Total, wala naman akong gagawin eh. Salamat ha. Hindi na ako mahihirapan yan na magbuhat ng mga bibilhin ko. At saka, iimbitahin na rin kita dun sa bahay dahil kaarawan ko bukas. Sige, Lori, samahan kita. Total, wala naman akong gagawin. Pupunta sana ako dun sa tindahan na bilihan ng alak. Pero hindi na. Sige, tara na. Isko, saan ba si Rina? Pumunta na ng Manila. Hindi ba nag-usap na kayo at pinayuhan mo pa siya? Isko, mag-uulila ako sa anak natin.
at tatagalan bago ko uli siya makita. Huwag ka nang umiyak, Biling. Makasama pa sa'yo yan. Paano naman? Si Rina ang magsasakripisyo para sa atin. May wala tayong magagawa dahil matanda na tayo. Pero huwag ka nang mag-alala. Dahil magpapadala ng pambili ng gamot mo. Yung anak natin para gumaling ka na kaagad. Kung hindi sana ako nagkasakit, hindi niya maisipan ang lalayo sa atin. Sana, patubayan siya ng Diyos na ligtas sa anumang kapahamakan. Yan naman talagang kailangan ni Rina eh. Ipanalangin natin na sana ligtas siya at maging mabait ang magiging amo niya. Sige, tama na yan at hintayin na lang natin ang ipinangako na ipapadalang pera sa atin. Ganito pala ang pakiramdam. Kung nasa malayo ka at hindi kasama ang mga mahal sa buhay. Pero kailangan kong magtrabaho para sa mga magulang ko. Hindi bale. Huwag ko nang pansinin ang pagdaan ng mga araw. Kailangan na busy ako lagi sa trabaho ko. Para makalimutan ko ang pangungulila sa mga mahal ko sa buhay. Lalo na si Ariel. Ano na kayang ginagawa niya ngayon? Iniisip din ba niya ako? O nakikipagbarkada siya? Magtitiis ako dito para matupad ko ang aking mga pangarap. At pag nakaipon ako, hindi na ako babalik dito sa Hong Kong. Ariel, tama na yan. Lasing ka na. Kaya matulog ka na lang dito sa sopahan. Kulang pa hinam ko, Lori. Gusto ko na nga lang. Bigyan bago. Ariel, tanggapin mo na nagtatrabaho si Lori para makatulong sa kanyang pamilya. At alam mo naman ang hirap ng buhay nila, hindi ba? Pero paano kung nagmamahal sa kanya? Parang hindi ko makakayanan kanyang paglayo eh. Sa umpisa lang yan. Ang gawin mo, maging busy ka sa iyong trabaho. At isa pa, tatawagan ka naman niya, diba? Kaya, hindi problema yan. Moderno na ngayon. Pag may cellphone ka, makikita mo ang kausap mo kahit nasa ibang bansa. Salamat, Gloria. Nalalakas mo yung loob ko. Wala ka. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Hindi na. Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mo masyadong damdamin ang pagpunta ni Rina sa abroad. Dahil sinabi naman niya na para rin sa inyong dalawa ang kanyang gagawin, hindi ba? Ewan ko. Daming may kaya doon. Pagkaligawan si Rina, pumayag siya na magpakasal na doon. Kung mangyari na yan, ipagpapalit ako ni Rina sa iba. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ano ka naman si Ariel? Hindi man lang nag-text sa akin. Noon, halos araw-araw. Pero ngayon, 5 buwan na ako rito. Ay madalang na. Tinatawagan ko naman siya. Bakit kaya? Ano ang ginagawa niya? Ipinagpalit na kaya ako sa iba? Sana ay hindi. Asa na kaya yung mga nakilala ko dito? Sa Hong Kong at Pilipino rin. Hindi yata sila nag-day off? May lalaking lumalapit dito sa kinaroroonan ko. Sino kaya ito? Hi, miss. Pwede bang makiupo sa tabi mo? May hinihintay ka yata. Ha? Oo. Yung mga kaibigan ko dito. Ang gwapo naman niya. Salamat ha. Sa Pilipinas ka din ba galing? Oo. Ikaw, taga saan ka? Pangasinan ako. Ako nga pala si Dino. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Rina.
Pareho pala tayo ng taga Pangasinan. Salamat. At nadagdagan ang kilala ko dito. Sana tuwing day off ko, nandito ka para may makausap ako. Iyan din ang gusto ko. Total, pareho pala tayong may day off pag ganitong araw. Saan ang trabaho mo? Baka pwede kang puntahan doon. Saan ba? Salamat sa ating anak. Tingnan mo, mabuti na ang aking pakiramdam. Pero malaki din ang gastos natin sa ospital. Ay, naku, huwag mo nang isipin yan, Biring. Ang importante, gumaling ka na. At nang makaipon tayo ng pera sa pinapadala ng anak natin. Ikaw nga dyan eh. Ang dami mong binibili. Tuwing may padala si Rina, bakit ka pa bibili ng mga damit? Wala ka namang dadaluhan na okasyon. Sinusuot mo lang dyan sa labas at pinagyayabang mo. Ay, simple naman. Noon, iniinggit nila ako kapag may padala ang kanilang mga anak galing abroad. Ngayon, ako naman ang magpapakita sa kanila. Ng malaking halaga na pinapadala ng anak mo. Ha? Oh. Ikaw talaga ayaw mong palamangan. Hayaan mo na yung mga mayabang dahil noon sila ay may kaya. Pero ngayon, hindi na sila makapanglait sa atin dahil nga may anak tayong nasa abroad. Oo naman, Bireng. Kala nila sila lang, ha? Ang giginhawa sa buhay. Ngayon tayo naman ang kaiingitan nila. Pero alam mo, Bireng, yung mga nang iingit sa akin noon, ay, alam mo ba ngayon? Tamimi na sila. Dahil mas malaki na ang sahod ni Rina kaysa sa kanila. Ay, ang mabuti pa. Huwag mo na silang pansinin. Ang pamumuhay na lang natin ang dapat mong bigyan ng pansin para hindi magalit sa atin yung anak natin. Nako, napag-uusapan lang naman natin ito Dahil sa mga kapitbahay natin, napakialamero sa buhay. Bakit wala pa si Rina hanggang ngayon? Kalahating oras na akong naghihintay dito. Pero hindi pa rin siya dumarating. Di bale, nag-text na ako sa kanya na nandito na ako. Namimiss ko na siya Pero hindi naman pwede na sabihin ko sa kanya. Baka may masabi siya sa akin. Dino, nandito na ako. Sorry kung naatrasado ako, ha? Ayos lang, Rina. Basta dumating ka, walang problema. Kahit atrasado ka pa. Kung hindi ka pupunta, mag-text ka na lang sa akin. Oo, Dino. May kon kasi May pinagawa sa akin ang boss ko, kaya hindi agad ako nakarating. Dahil yung papalit sa akin ay may lagnat daw. Ganun ba? Alam mo, marami ang ganyan na nagkakasakit. Dahil nangunguli lang sila sa mga mahal nila sa buhay. Teka nga pala. Hindi ka pa kumakain May dala akong pagkain dito para sa'yo. Ay, salamat. Tama ka. Hindi na ako kumain sa pagmamadali ko Baka umalis ka na at hindi mo na ako hinintay. Hindi ko naman gagawin yun sa'yo. Kahit ilang oras pa akong maghintay, ayos lang sa akin yun. Basta masamahan lang kita. Dahil alam ko na nalulungkot ka. Tama ka, Dino. Siyempre, ito ang unang pagkakataon na ako ay lumayo sa mahal ko sa buhay. Talagang ganyan lang ang buhay dito sa mundo. Kung hindi ka gagawa ng paraan, magugutom ang pamilya mo. At sa atin kasi, ang liit ng sahod, kulang sa panggastos sa mga kailangan ng pamilya natin. Buti dito kahit papano, medyo malaki. Bireng, ano bang ulam natin? Magkain ka na at gutom na ako. Teka, ano ba yung pinipindot-pindot mo dyan, ha? Hindi mo ba alam kung ano ito? Ha? Ano pa, di cellphone, binigay ni Mideng. Dahil yung anak niyang bunso, bumili ng bagong cellphone. Hindi na niya ginagamit ito. Kaya sa akin na raw, para may magamit akong pantawag. Bakit ibig mong sabihin? Matatawagan natin ang anak natin dyan.
Oo, kaya nga nagpanood ako eh. At sinusubukan kong tawagan. Pero hindi naman sumasagot. Sige. Huwag kang tumigil ng pag-contact sa kanya para makausap natin. Alam ko, nagugulila na yun sa atin. Oo nga eh. Kaya maghintay ka lang. Baka may ginagawa pa. Kaya susubukan ko ulit mamaya. Ayan. Nagriring na pala. Ay, sana sagutin niya. Ito. Hello, anak. Oo, ang inay mo to. Kumusta ka na dyan, anak? Oo, nandito ang itay mo. Gusto ka rin niyang makausap. Sige. Ito ang itay mo. Ikaw nais ko ang makipag-usap sa anak natin. Gusto ka daw niyang kausapin. Yung cellphone. Ano ka ba naman, Ariel? Lagi ka na lang umiinom ng alak. Ano bang problema mo? Wala na. Hindi na sinasagot ni Reyna ang ex ko tawag sa kanya. Baka may iba na siyang nobyo doon. Hinalam mo lang yan. Alam mo naman doon. Puro busy ang mga tao. Hayaan mo. Tatawagan ko si Rina para malaman ko kung bakit sinabi mo na hindi siya sumasagot. Teka, hindi ka ba papasok sa trabaho mo ngayon? Wala na akong ganang trabaho. Kaya mabuti na yung ginagawa ko. Maglibang. Para makalimutan ko ang sakit ng loob ko. Ariel, unawain mo naman si Rina. Babalik naman siya dito At kayo pa rin na magkakatuloy ang dalawa. Labo nang mangyari yan, Lori. Hindi na ako bagay sa kanya. Dahil may kaya na siya. At baka hindi na ako gusto ng mga magulang niya para sa kanya. Ha? Hindi naman sila magdidesisyon na, kundi si Rina. Kaya wag kang mag-alala. Saka mo na isipin yan pag uwi na si Rina at makapag-usap kayo ng masinsinan. Hindi ko na aasahan pa yan, Lori. Basta kakalimutan ko na si Reyna. Dahil hindi na niya ako mahal. Hindi na. Alam mo, Isko, nakakalibang palang makipag-text sa mga kumare. Nalalaban mo ang mga balita kahit nandito ka lang sa bahay. Ay, nako, Bereng, pambihira ka naman, oo. Wala ka nang ginawa kundi ang magpindok ng cellphone na yan. Hindi ka na nakapagluluto. Ako na lang. Alam mo naman na hindi pa ako pwedeng kumilos ng gawaing bahay. Kailangan ko pa ng iba yung pahinga. Ikaw naman. Oo nga pala. Sorry, Bereng. Alam ko kasi magaling ka na. Sa bagay, may inubahan naman tayo na magluluto ng kakainin natin at naglalaban ng mga maruming damit natin. Yun nga ang bilin ni Rina Nawag na akong gumawa dito sa mga gawaing bahay, kundi magpahinga at kumain ng masusustansyang pagkain. Sa bagay, may pera na tayo ngayon. Kahit na anong gusto natin kainin, mabibili natin, hindi ba? Pero oo, totoo yan. Pero hinay-hinay ka lang sa paggastos mo. Dahil ang anak natin ang naghihirap doon sa abroad para matulungan tayo. Talaga naman yun ang ginagawa ko Kasi ayaw ko nang bumalik sa hirap ng buhay. Alam ko naman yun, Bering, kaya huwag kang mag-alala. Hindi ko winawaldas ang perang pinapadala ng anak mo. Mas mabuti yung alam mo para alam mong ingatan ang pera ng ating anak. Sige, tingnan mo si Amparo kung nakaluto na ng tanghalian dahil gutom na ako. Ano ba itong nararamdaman ko? Lalong napapamahal ako kay Ariel. Noon pa man, may pagtingin ako sa kanya. Pero si Rina ang niligawan niya. Ngayon, ayaw na ni Ariel si Rina. Kaya may pagkakataon na ako para ako na lang ang ibigin ni Ariel. Gagawin ko ang lahat para ibaling na niya sa akin ang kanyang pagmamahal. Dino, lagi na lang ikaw nagdadala ng makakainin natin. Di ako nagluluto doon dahil libre ang pagkain namin. Ayos lang yan, di na. Basta ikaw, masaya ako kapag kasama kita. Pero may problema ako May problema ka?
O di sabihin mo sa akin, baka sakali na makatulong ako sa'yo. Kuwan din na. Meron kasi akong type na babae. Kaya lang Kaya lang ano, nahihiya ka na magsabi sa kanya, ganun ba? Ay, oo, tama ka. Baka magalit sa akin Ba't layuan na niya ako? Naku, ang hina mo naman kung ganyan ang sasabihin mo. Hindi ka pa nagtatapat. Bakit hindi mo sabihin, subukan? Anong malay mo? Baka gusto ka rin niya. Pero paano yan? Pag nakita niya tayo, baka sabunutan pa ako, ha? Hindi niya gagawin sa'yo, Rina. Dahil mabait at maunawaan siya. Ganun ba? Ang mabuti pa, magtapat ka na agad sa kanya. Baka maunahan ka pa ng iba. Nandito na naman tayo sa park para maglibang at tingnan ng paligid na puno ng halaman at mga bulaklak. Oh, bakit ba malungkot ka? May problema ako, Dino. Yung nobyo ko, matagal nang hindi nagte-text, hindi tumatawag. Dahil ang alam ko ay nagtampo sa akin noong ipinilit ko ang mag-abroad. Tama na yan. Huwag mo na siyang isipin. Dahil hindi ka niya naiintindihan sa pag-abroad mo. Alam mo, pareho pala tayo ng problema sa puso Ganun ba? Siya nga pala. Pwede bang malaman kung sino yung sinasabi mo na kursunada mong babae? Oo, Rina. At sana huwag kang magtampo sa akin dahil ikaw ang tinutoy kong babae. Ano? Hindi ako naniniwala. Huwag nga akong biruin ng ganyan. Totoo sinasabi ko, Rina. Ikaw yung tinitibok ng puso ko. Mula nang nagkakilala tayo, nahulong na loob ko sa'yo. Quantino, may nobyo na ako. Ayaw kong sirain ang relasyon namin. Patawarin mo ako, Rina. Huwag ibigin mo ako. Lulungkot ako habang buhay. Ikaw ang inspirasyon ko. Tama na, Dino. Hindi ko kayang saktan si Ariel dahil mahal ko siya. Hindi. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Umaga na pala. Dito na pala ako nakatulog sa... sino itong katabi ko? Anong nangyari? Hindi ko alam. Lori? Lori? Gumising ka. Bakit tayo magkatabi? May nangyari ba sa atin? Oo, Ariel. Pinilit mo ako kagabi. Kaya may nangyari sa atin. Kaya dapat mo ako panagutan. Hindi. Pero alam mo na hindi kita mahal. Hindi tayo magiging masaya. Paano naman ang aking dangal na sinira mo? Ganun lang ba yun? Wala kang pakialam. Paano kung magbunga ang ginawa mo sa akin? Anong gagawin mo? Pag-uusapan natin ito, Lori. Pero sa ngayon, magrupa ang isipan ko. Kaya, hayaan mo muna ako mag-isip. Huwag mo akong tatalikuran, Ariel. Kung hindi, gagawa ako ng hakbang na hindi mo magugustuhan. Alam mo naman nalasing ako. Hindi ko sinadyang nangyari sa atin. Intindihin mo ko, Lori. Huwag dapat mong intindihin, Ariel. Kung may karanasan na ako, sino pang lalaki ang magkakagusto sa isang dalaga na disgrasyada? Hindi na ako re-respetuhin ng mga lalaki. Paano na ako? Kung hindi mo pananagutan ang nangyari sa atin, paano ako, Ariel? Isko, nag-text na naman si Rina. Aba, marami na raw siyang napasyalaan at nalilibang daw siya. Ay sana magtagal pa ang pagtatrabaho niya doon para makapagtayo kami ng malaking bahay namin. Oo, Bereng. Ano na naman ba ang tinext ng ating anak? May padala na naman ba siya? Ay, meron siyang ipinadala. Pero sa susunod na linggo para pambili ng gamot ko at iba pang kailangan natin dito sa bahay. Alam mo, Isko, nahihiya na ako sa anak natin. Dahil sa akin, naghihirap siya doon sa abroad, sa trabaho niya. Maswerte tayo kay Rina. Dahil mahal niya tayo.
kung sa ibang anak yan, baka pinabayaan na tayo. Tama ka. Nakikita mo naman may mga magulang na nagpapalimos sa lansangan. Nagkakalkal ng basura para lang sa pamumuhay nila, hindi ba? Totoo yan. Pero yung anak natin, iniisip niya yung kapakanan natin na magulang niya. At binibigyan na tayo ng maginhawang buhay. Ay, hindi balis ko. Pag nagbalik bayan siya, kailangan na isipin na rin niya ang kanyang sariling kaligayahan para hindi siya maging matandang dalaga. May siyempre naman, Bereng. Kailangan niya na magkaroon ng sariling pamilya. Dahil hindi naman tayo mabubuhay ng matagal dito sa mundo. Mawawala rin tayo. May kumakatok. Sino kaya to? Sandali lang, Ariadna! Aling Bering, magandang araw po sa inyo. Ay, ikaw pala. Ano bang kailangan mo? Halika, pumasok ka muna. Huwag na po, Aling Bering. Kung pwede ay kunin ko ang number ni Reyna. Gusto ko po siyang kausapin. Ay, Juan, wala sa akin yung cellphone. Dala ng asawa ko, pumunta ng bayan kasi. Ay, mabuti pa, bumalik ka na lang mamaya. Ganun po ba? Sige po, Aling Bering. Pag-iusap po, kailangan ko lang makausap agad si Reyna. Oo, Ariel. Basta umuwi dito si Isko, ay sasabihin ko sa kanya na nagpunta ka rito. Salamat po. Sige po, hindi na ako magtatagal. Babalik na lang ko mamaya. Sige, ikaw ang bahala. Aba, himala. Ano kayang gusto niyang sabihin kay Rina? Nagmamadali. Baka naman hihingi siya ng pera. Ang tagal na hindi kinausap si Rina. Ngayon, bigla niyang naalala. Hindi pwede na makausap niya si Rina. Baka hut-hutan pa niyang anak namin. Kailangan ko na itik si Rina para alam ko kung ibibigay ko ang number niya kay Ariel. Kawawa naman si Tino. Mangiyak-iyak na nagsabi sa akin. Kung mabibigo siya, ay hindi niya kakayanin. Pero ano magagawa ko? May nobyo ako. Ayoko sanang saktan ang damdamin niya. Pero parang nararamdaman ko na meron din akong pagtingin kay Dino. Pero hindi ko naman kayang sirain ang relasyon namin ni Ariel. Mahal ko pa rin siya. Kahit hindi siya nagte-text sa akin. Hindi bali. Kailangan na sabihin ko kay inay para pagsabihin si Ariel na mag-uusap kami bukas. May nandito ng inilista mo na bibilihin ko, Bereng. Ano pang problema? Ay, kung kasi Isko, alam mo ba, pumunta rito si Ariel at kinuha ang cellphone number ng anak natin dahil gusto niyang kausapin daw. Ano? May yung ginawa mo? Ipinigay mo ba? May malilintikan tayo kay Lina kapag sinabi mo yun. Hindi Ano akala niya sa akin? Mauutakan niya ako. Sinabi ko na dinala mo yung cellphone. Wala sa akin. At hindi ko alam, kako. At sinabi ko lang na bumalik na siya dito. Ang kapal ng mukha, Ilang bang na hindi niya kinakausap si Rina tapos ngayon bigla na lamang magpapakita dito. At akala mo kung sino siya. Ano pang kailangan niya rito? Siguro, nagigibit siya ng pera kaya kailangan niya ngayon ang anak natin. Teka, tawagan natin kaya si Rina at sabihin sa kanya kung ano ang desisyon niya kung gusto niyang kausapin si Ariel. Dapat lang may parating mo kay Rina yan. Yung gusto mangyari ng Ariel na yan para alam natin kung papayag si Rina o hindi. Sige, tatawagan ko yung anak ko para alam natin ang gagawin natin at sasabihin ko kay Ariel. Nag-text sa akin si Lori at may itinarating sa akin. Bakit ganun? Ang ginawa niya kay Lori, pinilit niya na may mangyari sa kanila. Tapos, ayaw niyang panagutan? Anong klaseng lalaki ang Ariel na yun? Hindi bali. Pag uwi ko, ay susubukan kong kausapan si Ariel.
Napanagutan niya si Lori at hindi ako makakonsensya kung makikipagrelasyon ako kay Tino. Kailan ko siyang makita bukas. At nang malaman niya ang maling ginawa ng Ariel na yun, kaya hindi ko nababalikan si Ariel. Mas gusto ko ang ugali ni Tino. Hahanapin ko ang itinuturing kong kaibigan. Siguro, hindi na mahirap mahalin si Tino. Oh, ano, Bere? Nakausap mo na ba si Rina? Ano naman dapat natin gawin? Ay, hindi raw pwedeng ibigay kay Ariel ang cellphone number ng anak natin. At alam mo ba ha, sa tono ng pananalita ni Rina, ay parang galit siya kay Ariel. Ha? Ano kayong dahilan? Bakit ganyan ang sinabi mo? May wala ba siyang sinabi sa'yo? Wala nga, pero hayaan mo na. Basta sabihin natin na iba na ang cellphone number ng anak natin at ibaling na raw ni Ariel sa ibang kanyang pagmamahal. Ano? Ay baka naman may nalaman si Rina na nanliligaw na si Ariel. Oo, baka nga may nagparating sa kanya na laging nasa labas na kasama ng kabarkada niya. May parang tama ka, Bering. Hindi naman magagalit ng ganun-ganun lang si Rina kung walang masamang hinala kay Ariel. Kaya ganun na lang sinabi niya sa atin. Kapag bumalik si Ariel dito sa bahay, sabihin na natin na maghanap na siya ng ibang mamahalin niya. Tama ang hinala mo, Isko. Kailangan na malaman ko kung totoo ang sinasabi mo. Puntaan ko siya doon sa bahay nila. Baka naman may tinatago na ang Ariel na yon. At makikita ko ngayon kung ano ang ikinagagalit ni Rina sa kanya. Dito kami nagkikita ni Tino. Pag day off ko, nilibot ko na ang lahat ng pinapasyalan namin. Pero wala siya. Saan ko siya hanapin? Nagtanong ako sa mga naroon, pero di raw siya pumupunta ron. Hindi ko siya alam na ganon ang nangyari kay Lori. Kung nalaman ko lang agad, sigurado na hindi na magtatampo sa akin si Dino. Lahat ng pinupuntahan namin dito, pinuntahan ko na. Para masabi ko sa kanya na hindi ko napapalikan si Ariel. Sana makita ko pa siya. Ay, alam mo ba, Isko? May nakita akong babae doon sa bahay ni na Ariel. Niyakap niya at hinalikan. Ano? Ang walang hiyaw. Niloko lang niya si Rina. Pero, totoo ba yung nakita mo? Baka naman kaibigan lang niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Kung kaibigan niya yon, pwede bang yakapin at halikan niya? May sinong babae yun? Kilala mo ba? Baka pinsan niya. Hindi. Talagang may relasyon sila ng babaeng yon. Bago pa umalis yumakap uli ang babae. Ay naku, kung ganon, niluloko niya ang anak natin. At yun siguro ang nalaman ni Rina, kaya galit na galit siya kay Ariel. Ang mabuti pa tatawag ako kay Rina. Isusumbong ko sa kanya ang aking nakita para hindi na niya balikan si Ariel. Naku, Billy, yan na wag mong gagawin. Sigurado na masasaktan si Rina. Malulungkot yun. Hindi muna natin sasabihin sa kanya ito. Kundi, sa pag-uwi na lang niya, saka natin ikwento sa kanya ang lahat. I'll be with you. Lore, bakit ka pumunta rito? Ano bang kailangan mo? Hindi ka na kasi dumadalaw sa bahay. Kung kailangan mo ako, saka mo ako maalala. Kung kasi may ipinapagawang itay ko, kaya tinatapos ko muna. Hindi mo ba ako papapasukin para makapag-usap tayong mabuti? Sige, pumasok ka. At maupo ka. Ano magsasabihin mo? Ariel, may dapat kang malaman. At natatakot ako sa aking mga magulang. Lalo na kay Itay. Baka kung anong gawin sa akin kung malaman niyang totoong kalagayan ko. Ha? Ano bang ibig mong sabihin, Lori? Sabihin mo. Alam mo, lagi akong nahihilo at nagsusuka. Naging matamlay ang aking katawan kaya nagpa-check up ako.
Sinabi ng doktor na positibo ako. Buntis ako, Ariel. Ano? Hindi totoo yan, Lori. Babiin mong sinabi mo. Bakit mo sasabihin na hindi totoo, Ariel? Ilang beses mo akong inangkin, tapos hindi ka naniniwala. Kailangan na panagutan mo ang ginawa mo. Kundi, magsusumbong na ako sa itay ko. Teka, Lori. Pakinggan mo ko. Ganito ang gagawin natin. Makinig ka sa akin. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Oh, Direk. Parang hindi ka mapakali dyan. Ano bang iniisip mo? Ay, ha? hindi ko kasi makalimutan yung nakita ko. Nag-aalala ako. Paano kung umuwi na si Rina? Kailangan natin na ipaalam sa kanya. Huwag muna, Direk. Baka magkasama ka rin at maapektuhan ang kanyang trabaho. Malulungkot yun. Nabagay. Pero kung ako ang masusunod, talagang sasabihin ko kay Rina. Baka sakaling makahanap pa siya dun sa abroad ng higit pa kay Ariel na taksil. Hindi kaya delikado yung iniisip mo, Direk. Na iparating mo kay Rina ang ginawa ni Ariel. Baka sumama ang loob niya at makaisip siya ng masama. Hindi gagawin ni Rina yun. Dahil may utak ang anak natin. Hindi niya isasakripisyo ang kanyang paghihirap sa trabaho doon sa abroad. At saka, iisipin na sinusuportahan tayong mga magulang niya. Ewan ko sa'yo. Kung ano yung desisyon mo, ikaw ang bahala. Basta, hindi maapektuhan yung anak mo. Siyempre naman, ayokong masaktan ang ating anak. Dahil mahal natin siya. At mahal rin tayo. Kaya, mag-isip ako ng paraan kung paano ko ipapaalam kay Rina ang panluloko ni Ariel sa kanya. Alam mo, Lori, nagpapagamot si Daddy. Kaya, gipit pa ang pera para sabihin ko sa kanya na magpapakasal na tayo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong gagawin natin? Paano na ang kalagayan ko, Ariel? Huwag kang mag-alala. Magsasama muna tayo habang hindi pa pwedeng pakasal tayo. Dahil malaki ang gastos ni Daddy sa kanyang sakit. Kung ganun, saan tayo titira? Doon ba sa bahay ninyo? Hindi, Lori. May naisip ako. Dadalhin kita doon sa bahay ng tiyahin ko. Doon ka muna titira at pupuntahan kita doon. Ayokong magalit si Daddy. Baka maatake pa siya. Sige, ikaw ang bahala. Basta, wag mo akong pababayaan. Dahil walang magsusuporta sa ating magiging anak. Huwag kang mag-alala. Hindi ko tatalikuran ang tungkulin ko sa ating anak. Kaya wala kang magiging problema sa pagtira mo doon sa bahay ng tiyahin ko. Hindi kaya magsumbong sa daddy mo ang iyong tiyahin na may kalibin ka? Hindi naman. Dahil alam niya na may sakit ang daddy ko. Tsaka sasabihin ko na hindi niya ipaparating kay daddy kung titira ka doon. Kaya doon na lang kita pupuntahan. Kailangan ko nang sabihin kay Rina ang ginawa ni Ariel. May kalibin na siya. At alam ko na mabibigla ang aking anak kung sakaling malaman niya kung sino ang kalibin ni Ariel. Ang mabuti pa tatawagan ko siya. Ayan, nagri-ring na ang cellphone ng aking anak. Hello, anak. Kumusta ka dyan ngayon? Ayos lang po, Inay. Kayo dyan ng itay. Wala po bang nagkakasakit sa inyo? Sa awa ng Diyos, anak, wala naman. Magaling na ako. At salamat sa tulong mo sa akin, ha? Inay, wag po kayong magpasalamat. Dapat lang natulungan ko kayo. Dahil mahal ko kayo. Sana, lagi po kayong mag-ingat. Ikaw din, anak. Mag-ingat ka dyan. At huwag kang mag-isip ng problema. Oo nga pala. Sana ay huwag mo nang isipin ang tungkol sa nobyo mo. Kasi... Alam ko na ang nangyari, Inay. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Tanggap ko na ang pagbabago ng kanyang damdamin. Sino bang nagsabi sa iyo yan, anak? Ang bilis naman ng balitang yan sa'yo. Na ang kaibigan mong si Lore at ang kanyang kalibin. Mismong si Lori ang nag-text sa akin, Inay. At hindi naman niya kasalanan. Dahil pinilit siya ni Ariel.
noong nalasing siya. Ah, ganun ba? O sige anak, huwag mo nang pansinin ang nangyari. Kailangan na pagtuunan mo ng pansin yung trabaho mo. Opo, inay. Walang problema sa akin yun. Makakahanap pa ako ng higit pa kay Ariel. Sige po, inay. Oras na ng aking trabaho. Babay na po. Sige anak, bye-bye. Ay, mabuti na lang. At tinanggap niya ang kalukuhan na ginawa ng kanyang nobyo. Sana magkaroon pa siya ng nobyo doon na magmamahal sa kanya ng tapat. Nagtampo na yata si Tino sa akin. Dahil sinabi ko na may nobya na ako. Kaya hindi na siya nagpapakita dito. Kung kailan nawala ng problema, para sagutin ko na siya. Hindi ko na siya nakita. Pero hindi bali. Hahanapin ko doon sa lugar na pinapasyalan namin. Hindi ko man kasi alam kung saan siya nagtatrabaho. At hindi ko rin makontak sa cellphone niya. Diyos, ano ba itong nararamdaman ko? Namimiss ko na siya. Hinahanap-hanap ko na siya. Tino, asan ka na? Magpakita ka naman sa akin. Magpakita ka na. Isko, may sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba na nalaman ka agad ni Rina ang balitang pakikipag-live-in ni Ariel? May sino bang nagsabi sa kanya? Kaibigan ba niyang si Lori? Siyempre, nagbilin siya doon na bantayan niya si Ariel. Oo, Isko. Sinabi sa kanya ni Lori. Yun pala ay pinilit ni Ariel na may mangyari sa kanila. Kaya yun, nabuntis ni Ariel si Lori. Ganun ba? Talaga palang hindi mapagkakatiwalaan ng Ariel na yun. Mabuti na lamang hanggat maaga pa'y nalaman na ni Rina. Para kapag may naligaw sa kanya, di wala na problema. Oo naman. At saka walang permanenteng trabaho si Ariel. Umaasa sa kanyang mga magulang. Kaya aasa lang kay Rina sigurado kung magkatuluyan silang dalawa. Ano naman ang sabi ni Rina? Nasaktan ba siya? Dahil sa meron ng ibang mahal si Ariel. Hindi naman kasi sinabi ka agad sa kanya. Kaysa malaman niya kung nandito na siya, mas masakit kung malaman pa niya sa iba. Bagay, maganda rin yan. Dahil hindi na siya rin makakatuluyan ng anak natin. Tamad pala yun. Kaya kapag tumawag si Rina, sabihin mo, kung sakaling may maligaw sa kanya doon sa abroad, sagutin na niya kaagad. Ang hirap naman ito. Tuwing araw lang nandito si Ariel. Dahil hindi pa pinaalam sa kanyang daddy niya na buntis na ako. Nahihiya tuloy ako sa kaibigan kong si Rina. Parang inagaw ko sa kanya si Ariel. Pero hindi ko sinasadya na may mangyari sa aming dalawa ni Ariel. Talagang hindi ko siya matanggihan. Dahil noon pa man mahal ko na siya. Hindi bali. Pinaliwanag ko kay Rina ang lahat. At naintindihan naman niya ako. Lalo na't buntis na ako ngayon. Sana naman, pag naipanganak ko ang aking anak, dapat nang panagutan ako ni Ariel. Kaya, pakasal na kaming dalawa para hindi lumaki na bastardo ang anak namin. Sana, mag-propose na sa akin si Ariel. O ano, Lori? Gusto mo na ba rito sa bahay ng tiyahin ko? Sabihin mo lang kung may reklamo ka. Juan, mas mabuti nga rito malayo sa mga marites at hindi rin malaman ng magulang ko na nandito ako. Ha? Bakit? Ano bang idinahilan mo bago ka umalis dun sa bahay ninyo? Hindi mo ba sinabi na sasama ka na sa akin? Hindi. Sigurado magagalit sila sa akin. Dahil lagi nilang sinasabi na pag gusto ko daw mag-asawa, hindi pwede yung makikipag-live-in lang ako. Ganun ba? Naku, pasensya ka na, Lori. Dahil sa akin ay napalayo ka sa pamilya mo. Hindi ko na kasi napigilan ang init ng katawan ko. Kaya yan, nabuntis ka tuloy. Pero hindi rin ako nagsisisi Dahil noon pa man ay may pagtingin na ako sa'yo. Ano? Sabagay, hindi ka naman mahirap mahalin. Ay siguro sa tagdang panahon ay maibabaling ko ng aking pagmamahal sa'yo.
Kaya magtiis ka muna. Oo naman. Mas lalo ngayon na magkakaroon na tayo ng anak. Maibabalik mo na sa akin ang iyong pagmamahal. At sana, makasal na rin tayo sa lalong madaling panahon. Masakit man sa loob ko na umuwi na sa aming bansa. Tapos na rin ang kontrata ko. Hindi naman ako napag-aralan na mahalin ni Rina. Tinuloy lamang niya akong isang kaibigan. Kaya walang dahilan para magtagal pa ako dito. Paalaman ako si Rina pero bigo ako. Kaya malulungkot lang ako kung nakikita ko siya. Mabuti mong uwi na lang ako. Baka sakaling makakalimutan ko pa siya. Kaya magpapaalam na ako sa kanya bago ko umuwi ng Pilipinas. Dahil sa dami kong pinuntahan para hanapin si Dino, ay nagkukuntuloy ako. Dito kami masayang kumakain at nagkukwentuhan. Pero ngayon, ay nag-iisa na lang ako dahil hindi pa nagpapakita sa akin si Dino. Mula nang malaman niya na meron na akong nobyo. Sa bagay, hindi ko siya masisisi. Kasi sa aming pagsasama sa pamamasyal at pag-uusap, ay umibig siya sa akin. Pero ayaw ko siyang lokohin. Hindi ko kayang magsinungaling sa kanya. Kaya sinabi ko ang totoo. Pero hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Nadarama ko na rin na may pagtingin ako sa kanya. Pero hindi pwedeng tanggapin ko agad. Kahit sabihin ko na wala na kami ni Ariel. Baka sabihin na panakit butas lang siya. Asan ka na, Dino? Magpakita ka na sa akin. Rina, Dino. salamat. Nakita kita. Dino, mabuti naman na nakita rin kita. Ano bang nangyari sa'yo? At ngayon ka lang nagpakita sa akin. Nagtatampo ka pa. Hindi naman. Kaya lang nakipagkita ko sa'yo para magpaalam. Umuwi na ako ng Pilipinas. Tapos na kasi ang kontrata ko eh. Ano? Uuwi ka na? Iiwanan mo na ako? Ngayon pa na. Kailangan kita dahil niluko ako ng nobyo ko. Kung pwede lang, ayaw ko pa sana umuwi. Pwede pa rin na mag-renew ako pero alam ko na kaibigan lang yung turing mo sa akin. Nasasaktan ako. Huwag ka munang umalis, Dino. Mag-renew ka muna. Hindi na. Sana maging masaya ka sa relasyon mo sa loob mo. At kung ikakasal na kayo, huwag mo kong kalimutan, imbitahan na. Ibibigay ko sa iyo yung kompletong address para puntahan mo ako. Sige, alis na ako. Inuulit ko. Mahal na mahal kita. Sige. Dino? Ayun, umalis na si Dino. Hindi mo lang alam ang nadarama ko para sa'yo. Pero hindi bali. Susurpresahin na lang kita pag natapos ko ang aking kontrata. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ay, naku. Ang dami namang padala ni Rina sa amin. Sigurado na nandito na yung pangarap ko na rilo. At yung damit na gusto ko. Binuksan mo na pala yung kahon na padala ng anak mo. Ano bang nandito sa pinadala niya? Tingnan ko nga. Yung sapatos ko andito na. Nako, sabi ko na nga ba eh. Kasya ito sa akin, ang ganda. Ko, tuwag-tuwa ka. Sigurado ako na ipagyayabang mo na naman yung bagong sapatos na imported. Siyempre naman, Miren. Ngayon lang ako magkakagamit ng ganito kamahal na sapatos at maganda pa. Siguradong maiinggit sa akin ang mga kumpare ko. Baka gustong pala ng bilhin ito sa akin. Ano ka mo? Ibebenta mo yan? Hindi mo ba alam na regalo ng anak natin yan, ha? Ikaw naman, Miren. Hindi ka naman mabiro. Sabi ko lang yun. Abay, anong gagamitin ko? May tamang-tama sa dadaluhan ko. Mag-aanak ako ng kasal. Tama-tama ito. Magiging ninong ka. Oo. Ngayon lang yata nangyari yan, Siguro kinuha ka dahil kaya mo nang magbigay ng regalo, Ay, siyempre naman, Miren. May kaya na tayo Kaya tingnan mo. Ang dami na nating inaanak sa kasal at binyak.
O hindi ba? At yan ang dahilan kung bakit dumarami ang mga kamag-anak natin. Bakit malungkot ka? Nasabi mo na ba sa daddy mo na magkakaroon na siya ng apo? Hindi pa. Dahil may masamang nangyari kay Daddy. Hindi ko nasabi. Ha? Ano bang nangyari sa kanya? Pwede bang malaman? Inatake si Daddy at isinugod namin sa ospital. Ayun, hindi pa siya nagigising. Kaya problema ko ngayon ang perang pambayad sa ospital. Ha? Papaano yan? Ibig bang sabihin hindi pa tayo pwedeng pakasal? Dahil hindi pa magaling ang daddy mo? Ganoon na nga, Lori. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kita iiwan. Dahil may anak na tayo. Ayaw kong lumaki ang anak natin na walang magis na nama. Tama ka. Kaya lang, may pagpapaliban pa naman na ang pagpapakasal natin eh. Wala akong magagawa. May nangyari sa daddy mo. At saka, wala man tayong naipon na pera para gastusin sa ating kasal. Oo, Lori. Kaya hintayin na lang natin na gumaling yung Daddy. Tsaka ako sasabihin sa kanya na dapat na magpakasal na tayo dahil sa ating anak. Hindi kaya siya kumontra kung ako ang magiging manugang niya? Alam mo, Lori, mabait ang Daddy. Hindi siya nakikialam kung tungkol sa pagkikipagrelasyon ko. At ayaw niyang sisihin ko siya kung maling babae ang binili ko. Ano na ba nangyari kay Dino? Hindi na siya tumawag. Baka nagkasakit siya. O kaya, hindi na ako ginugulo para hindi ako maistorbo sa trabaho ko. Pero hindi bali. Malapit nang matapos ang aking kontrata. At pag uwi ko, at pag nakapagpahinga na ako ng konti, ay dadalawin ko siya doon sa bahay nila. At alam ko na magugulat siya. Sana hindi pa siya nag-asawa. At siya na talagang gusto ko na makasama habang buhay. Sana hindi pa nagbago ang kanyang nararamdaman para sa akin. Hintayin mo ang pagbabalik ko, Dino, para matupad ang pangarap nating dalawa. Sana nga. Oh, bakit, Isko? Parang may dinaramdam ka. Ano bang nangyari sa'yo? Sumasakit ang ulo ko, Bereng. At parang may lagnat yata ako. Pwede bang ilutin mo yung loob? Para naman maginhawaan ako. Masakit ang ulo ko eh. Sige. Kaya pala nakahiga ka dito sa sopa. Akala ko nagpapahinga ka lang. Dahil napagod ka sa lakad din yung dalawa ni Paring Tasyo. Dahil kabukiran yung dinaanan namin. Bago kami nakarating doon sa pinuntahan namin. Tapos, lumusong pa kami sa palaisdaan at nanghuli kami ng mga isda. Ang init pa naman. Ay nako, Sige. inaapoy ka nga ng lagnat. At teka, kukuha ako ng gamot para hindi na lumala ang sakit mo. Sige, Bereng, bilisan mo. At sumasakit ng ulo ko. Hindi ko na kaya. Parang umiikot na yung paligid ko. Sabihin mo lang ha kung hindi mo kaya at isusugod kita sa ospital para malaman natin kung ano yung sakit mo. Mas mabuti pa, Bereng. Talagang hindi ko na kaya. Parang manginginig ang buong katawan eh. Tumawag ka ng masasakyan natin. Dalian mo! Doktora, ano bang sakit ng asawa ko? Bakit gano'n na lang ang tindi ng sakit ng kanyang ulo at katawan? Delikado ba ang kanyang sakit, ha, doktora? Hindi naman po, Mrs. Hindi naman po siya nagkakasakit ng delikado. Tagang ganyan na magkakasakit ang asawa niyo dahil sa pabago-bago ng klima. Kung minsan masyadong mainit, kung minsan naman ay masyadong malamig. Medyo mahina ang resistensya ng asawa niyo. Ganon po ba, doktora? Ano po ba ang findings ninyo sa asawa ko, doktora? Anong sakit Trangkaso lang na? po, Mrs. Kaya huwag kayong mag-alala. Dahil nandito siya sa ospital. At gagawin namin ang lahat para gumaling siya. Maraming salamat po, doktora. Sana sa lalong madaling panahon gumaling ang asawa ko. Opo, Mrs. Huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi naman baselan ang sakit ng asawa niyo. Kaya ipanatag lang po ninyo ang inyong kalooban. Sige po.
at titingnan ko pa ang ibang pasyente. Maraming salamat po, doktora. Ay, mabuti na lang at naisugod ko kaagad dito sa ospital ang aking asawa. Kaya naagapan na kaagad ang sakit ni Isko. Hindi na ako mag-aalala sa kalagayan niya. Hindi ko na kaya ang sakit ng dibdib ko. Kung hindi rin ako mamahalin ni Rina. Ayaw ko rin mabuhay. Mali-mahalin siya sa akin. Pero wala na akong inspirasyon sa buhay ko. Ano pang silbi ng buhay ko dito sa mundo? Wala na. O Rina, bakit hindi ka naawa sa akin? Alam mo naman ikaw lang, babaeng tinitibok ng puso ko. Hindi mo man ako pinasin. Binaliwala mo ang pag-ibig ko sa'yo. Ako nang dumamay sa'yo sa panahon na ikaw ay nasa kalungkutan. Dahil nakalimutan ka ng nangyari ako. Pero siya pa rin ang pinili mo. Kakalimutan na kita. Dahil hindi mo ako mahal. Paalam sa konting panahon na nagkasama tayo. At naging masaya din ako sa pamamasyal natin noon sa abroad. Hindi kita makakalimutan. Rina. Ay, mabuti na lang at gumaling ka na, Isko. Ang hirap doon sa ospital. Hindi ka makatulog na mabuti. Tama ka, Bereg. Kahit ako'y hindi makakain. Dahil sa amoy ng gamot na nasisingot ko, may mahirap talagang magkasakit. Tama ka. Lalo na kapag wala kang pera na gagastusin. Baka nawala ka na sa mundong ito. Kaya ikaw, alagaan mo yung sarili mo. Oo, dahil sa pagtsatsaga ng ating anak, kaya eto, natikman din natin ang ginawa sa buhay. Sa bagay, nag-isip siyang mabuti. Hindi niya inuna ang kanyang sarili. Kundi ang ating kapakanan. Dahil nga mahirap ang ating buhay doon. Hindi bale. Kapag umuwi na siya, sabihin mo sa kanya na hanapin na rin niya ang para sa kanyang sarili, para sa kanyang ikaliligaya. Pero paano na, Bireng? May asawa na pala, si Argel na yon. Walang problema dyan. Anong malay mo? Baka may nakilala na siyang iba doon. Imposible na walang makakapansin sa ating anak. May itsura naman siya. Maganda. Teka, kailan kaya siya magbabakasyon? Sana naman ay tumawag siya para malaman natin. O kaya tawagan mo na lang kaya. Sa wakas, nandito na ako sa Pilipinas. Hindi ko na sinabi kina Itay at Inay na uuwi na ako. Gusto ko silang sorpresahin. Aba, may malaking bahay dito sa dati naming tinitirhan. Kaninong bahay ito? Dito sa dating lupa namin. Ibinunta yata ni na Itay at pinaayos ang bahay namin. Salamat. At naisipan nilang magpatay ng malaking bahay namin. Tatawagin ko si Inay. Inay! Inay! Pakibuksan ng gate! Si Inay nga. Nay! Nandito na po ako! Ayun. Tumtuwa si Inay. At ayan na, lumalapit na sa akin. Mabuti. Nabigay ni Tino ang kanyang address. At natapuan ko agad. Sigurado na masosorpresa siya. Tino, nandito na ako. Mahal kita. Alam mo bang niloko ako ni Alia? Kaya tatanggapin ko ng pag-ibig mo. Lalapit na ako dun sa bahay niya. Maraming tao. May okasyon yata. May dumating. Baka kaibigan ni Dino. May patay? Sino kaya? Baka nanay o kay tatay niya. Pwede po bang magtanong? Nandito ba si Dino? Oo. Si Dino, ayan ang patay na. Siya yung nakaburol. Ano? Hindi! Dino! Bakit mo ako iniwan? Mahal na mahal kita. Nandito na ako para tuparin ang pangarap mo.
Pero bakit mo ko iniwan? Dino! Wala ka na! Dino! Nasaktan muli ang puso ko nang makita ko na namatay na si Pino. Hindi ko akalain na tinamdam niya ang pagkabigo niya. Kaya sabi ng kamag-anak niya ay pinabayaan ang sarili dahil sa labis ng kalambutan. Masakit, pero tinanggap ko ang aking kapalaran. Hanggang dito na lamang at maraming salamat, Rina. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.